Ang Pi Network ay isang mining project na popular o sikat po sa bansang Nigeria at maraming tao ang naka-engage dito. Marami pong mga miners ang nahihirapan. Yan po ang problema. Marami pong mga miners ang nahihirapan na makumpleto yung kanilang KYC or Know Your Customer procedure. Kaya dito sa video na ito ay atin pong pag-uusapan yung mga steps kung paano i-complete yung ating Pi Network KYC sa loob lamang ng 10 minuto. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ito po yung eligibility. Ayan, kailangan po ay unang-una ay you must be 18 years old or older. Kailangan na rin po ng government issued ID at malinaw na face for liveness check. Ayan, kailangan po na malinaw yung ating muka na madaling ma-recognize at ito ay magmamatch sa ID natin bago po natin umpisahan ang verification. Ayan, yung mining duration po natin ay dapat at least nakapagmina po tayo ng Pi ng at least 30 days. At syempre yung time commitment kung saan ay kakailanganin po na i-process natin yung KYC application natin ng 5 to 10 minutes. Kaya yan po yung mga eligibility criteria. Ngayon ay ito na po yung verification step-by-step guide para sa KYC ng Pi Network. Unang-una ay i-download po natin ang Pi Browser app mula sa Google Play Store o Apple App Store at mag-login at gamitin ang app para mag-navigate sa iba't ibang mga sections. At ayan, pagkatapos ma-install ay buksan po ang Pi Network app at syempre mag-navigate po sa main section sa pamamagitan po ng side menu. Dito ay makikita po natin ang mainnet checklist task na kailangan nating kumpletohin. Ayan. Pagdating sa mainnet checklist tab, kailangan po nating kumpletuhin ang lahat ng task dito. Ang huling task ay submit your KYC application. Ito ay magiging susi para makapag-proceed po tayo sa KYC application. Ngayon ay paano mag-proceed sa KYC application? Kapag natapos na po ang ating prerequisite task, ang KYC application tab ay mag-a-unlock. Kung hindi, mano-manong i-access natin ang kyc.py area sa Pi Browser app. Yan, kyc.py. Ngayon ay paano piliin ang ating bansa? Sa KYC section, first screen, ay dito po natin magagawang piliin yung ating bansa mula po sa pamamagitan po sa pamamagitan po ng drop down menu. Ngayon ay piliin ang uri or type ng ID na nais po natin gamitin sa pag-verify. Inire-recommenda po ang passport dito. Yan, pero pag wala ay basta government ID. Yan, common government ID tulad po ng mga driver's license. Yan. At pagkatapos ay sundin yung mga instructions para sa ID. Ayan, at basahin mabuti ang mga instructions sa 4 na slides bago po mag-proceed. Ngayon ay paano naman mag-take ng ID photos? Ang gawin lamang po rito ay i-tap ang add front photo at kuhanan ng malinaw na imahe or image ang harap ng iyong ID front or yung harap ng ating ID. Kung kailangan ay idagdag din natin yung likod nito. Ngayon ay kailangan po nating mag-fill out ng form. Yan, lagyan po natin yung kumpletuhin po natin yung form gamit ang mga information na tumutugma sa ating ID. Ayan. At kasama dito ay ang ating mga pangalan. Ayan, first name, middle name, optional lamang po yung middle name. Last name, gender, date of birth, document ID number, expiry date ng ating ID at saka country of residence. At ayan, ngayon ay i-click ang sunod ay i-click po natin yung I'm ready button para sa liveness check. At siguraduhin malinaw na nakikita ang ating mukha sa camera at nasa maayos na lighting.
Ayan, ngayon ay ano ang gagawin natin pagkatapos na makapag-submit po tayo ng application. Ang approval time frame ay maaari pong magtagal mula ilang minuto hanggang ilang buwan. Depende po sa accuracy ng iyong impormasyon at availability ng mga validators sa ating bansa. Kaya maaari po nating i-check ang ating KYC status sa ating Pi Network app profile o sa mainnet checklist nito. Ayan. At ang masasabi ko naman po rito ay ang KYC procedure na ito ay mahalaga po sa security ng mga Pi Network users. Kung susundin ng tama ang mga steps, masisiguro ang maayos at mabilis na verification process. Ang mahaba-habang paghihintay ay normal lamang. Kaya't mahalagang tiyakin na tama at kompleto ang lahat ng impormasyon para maiwasan ang delays. At ayan, sa kabuuan ay ang pag-unawa at pagsunod sa KYC process ay mahalaga sa pagkamit ng ating layunin dito sa Pi Network. Ang pagiging maingat at maayos sa pagproseso nito ang siyang magbibigay ng kasiguraduhan at tiwala sa buong proseso nito. At ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.